Magandang araw mga kaibigan. Ito po, medyo nakakalungkot na update tungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, dalawang post ito, Philippine Star at Rappler. Unahin ko ang Philippine Star, 7 minutes ago. Just in, former President Rodrigo Duterte is now under police custody, confirmed Senator Bongo. Okay, ito yung exact statement ni Senator Go. Hawak na nila si PRRD. Go brought to NAIA an ambulance saying that Duterte was supposed to undergo a medical procedure tomorrow via Jane Mangalus, just in. So, anong ibig sabihin kung hawak na nila? Tuluyan na bang naaresto? At ano ang basihan sa aresto? Ito na ba yung warrant of arrest galing sa ICC? So, hindi pa masyadong malinaw ang lahat, ano? Magbasa lang tayo sa mga comments. Okay, wala pang masyadong comments dito. Dito naman tayo sa post ng Rappler. Rappler 7 minutes ago na post. Sabi nila, breaking news. The Philippine National Police arrests former President Rodrigo Duterte for his alleged crimes against humanity. Duterte has been the subject of International Criminal Court investigations for the thousands of people killed in his brutal war on drugs waged when he was mayor of Davao City and later on when he became Philippine President in 2016. Yan. Rodrigo Duterte arrested. Yan ang balita ng Rappler. So, people who reacted, okay, comments. Phil Johnson, thank you Lord, just pray, because I know most of our politicians is not doing justly. God is good, evil will not win. Agree ako dito. Kung totoo man ito na naaresto na siya dahil sa ICC warrant of arrest, the best thing that we can do is to pray for our former president. In the end, good will always triumph over evil. So, I believe marami sa inyo ngayon ang malulungkot, mabahala. Sigurado maraming iiyak dyan itong pagka-aresto ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, wala na tayong magagawa kasi nandyan na yan eh. Alam ng karamihang Pilipino na ginawa lang ng Pangulong Duterte yung dapat niyang gawin nung panahon niya as president. Dahil saksi ang maraming Pilipino kung paano tumahimik ang ating bansa nung siya ang umupo. Ngayon, wala na, bumabalik na. Kaya, sabi naman niya, handa siyang tanggapin ang pagka-aresto. So, ibig sabihin, naka-ready na siya. Ano ba yung statement niya na I am willing, sabi niya. Basahin ko lang yung Ito, may mga statement ito. GMA News, basahin din natin. Breaking, Malacanang confirms that former President Duterte has been arrested on the basis of a warrant
for crimes against humanity by the International Criminal Court. Okay, statement. Statement ito sino bang pumirma itong statement na ito? Kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ika 9:20 ng umaga ngayong araw, 11 March 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatawan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinisigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na magpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodya na siya ng kinakaukulan. Hindi nakalagay dito kung sino ang nakapirma, but tingnan ko ang logo. May bagong Pilipinas na logo at saka I think International Criminal Court. Anyway, so yun na po. Konfirmado na arestado na ng ICC ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at sabi ko is the best thing that we can do is to pray. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair, maayos ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, makita nyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng bahay ng Talandig. Tumutulo na ang ulan dahil sira na ang mga bubong nila. Sana'y patuloy nyo ang panonood na hindi kayo mag-skip ng ads. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So mo na ni ang ikaapat nga balay sa Masimag nga akong bisitahon. Ayo. Oh, dayon sa among balay nga busot. Oo, maayong hapon. Ngapon sad. Oo. Mo na ni ang bulsot nimo nga balay. Nga kuan na gid kayo, luwag na gid kayong bulsot. Oh, luwag na gid na. So gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala nga nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bulsot na gid kaayo ang ilang yero. Makita nga kuan na gid kaayo. Luwag na kaayo ang bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gid kaayo ang ilang yero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na may stock nga lansang, pako, plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa. Salamat pud sa nagtan-aw. Oo.
Dahil salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gid salamat. Oo, sige, salamat. Sige.